Umatras na! Oh, umatras na mga kababayan, hindi lang ang bayag ni Abante, kundi pati na rin ang mga bayag mga kababayan ng mga kasamahan niyang mga kongresista. Dahil aminado si Abante mga kababayan na ngayon na mismo, nakikita niya na walang masyadong suporta mga kababayan sa mga kasamahan niyang kongresista etong pinaplano nilang impeachment laban kay VP Sara. Marami na daw ang nag-aanilnangan mga kababayan sa pagpirma sa impeachment ni VP Inday. Dahil marami daw sa kanyang mga kasamahang mga buhaya mga kababayan ay napanghinaan na daw ng loob. Dahil sa tingin daw nila mga kababayan, ang impeachment ay wala rin daw kapag-asa pagdating sa Senado mga kababayan. O baka palusot lang nila yan. Dahil ang totoo mga kababayan, natatakot na sila dahil pagdating sa 2028, si VP Sara na ang magiging presidente. At talagang masisipa sa mukha itong mga animal na mga buhayang mag-i-impeach sa kanya mga kababayan. Panoorin niyo po ha! Yung Makabayan Black will be the one to fight the impeachment. Pinangunahan na ng Makabayan Black sama si Ngiwi Percival mga kababayan, di ba? Ang sabi ni Ngiwi Percival na more than ready na daw siyang magsampa mga kababayan ng second impeachment laban kay VP Inday. Sila magpapile ng impeachment. Mm. And sinasabi ko din sa mga kasamahan ko, mukhang wala silang masyadong excitement. Hindi na masyadong excited. Bakit naman? Obispo mo nyo. Obispo pala ito sa kanilang simbahan mga kababayan. Kawawa naman kayo dyan sa inyong simbahan. Abante kung ikaw ang obispo. Diyos ko Lord. Support. Yun ang alam ko. Oo. Ay, Kaya, I don't know. Kung Makabayan Black yan, maaaring mga Ilan? 6 sila. 6? At least mayroon na kayong 6. Ikapito ka. Pero nakikita ko naman na walang masyadong excitement. Wala sa mga, masyadong excitement. Administration, Congressman to support the impeachment. Natatakot na ba? Lalong-lalo na't negative na ang inyong supremong si Bangag. So paano ho 'yun? Kung hindi suportado ng mga kongresista, paano Hindi pala suportado mga kababayan ng mga kongresista ang second impeachment. magiging kapalaran nun na Doon na lang kayo sumuporta sa impeachment ni BBM. Try it, abante. Magiging baliwala. The thing is, Pagbabaliwala. yung sinasabi ng mga congressman natin, magiging baliwala rin sa Senado. Magiging baliwala na sa Senado. Although totoo yan mga kababayan. Pero ang talagang rason dyan kung bakit ayaw na nila mga kababayan na mag-join dyan sa pag-i-impeach si VP Sara Duterte, dahil 2 years na lang eleksyon na mga kababayan at kailangan nila ang suporta ng isang Duterte para manalo. O kung hindi man nila kailangan para manalo, magsisip-sip na sila mga kababayan dahil pagdating ng 2028 at kalaban pa rin nila si Sara, at talagang malilintikan sila. Lintik lang ang walang ganti dito sa mga lecheng mga animal na mga buwayang mga kongresista mga kababayan. More senators will not support the impeachment so, proceeding. ibig sabihin, wala na bang pag-asa na mahabol natin? Mahabol ninyo? Mahabol natin talaga ang sabi ng taga-DZMM mga kababayan. Wala na! Kahit magkampi-kampi pa kayo, mga demonyo kayo. Alam mo, ano yan yung bang, sabi ko nga we will just cross the bridge and we get there. Wala nang bridge sa kayo na no more bridge sa inyo mga abante liling. Putol na ang bridge. Pinutol nyo na, sinunog nyo na. Lalong-lalo ka na. Ito mga kababayan, nag-aantay tayo sa resulta ng Supreme Court dahil hindi ito talaga nanalo mga kababayan. Si George Garcia lang ang mga kababayan nag-elect nito at nag-comelected. Illegal ang pagkakaupo nito Hindi ito nanalo sa botohan. Lagi sinasabi nila. But at this point in time, wala akong nakikitang Kawawa talagang naman. massive support. Ay, walang massive support. Right pero I don't know when we get back to the Congress. Ewan lang natin, kung paano nyo i-distribute. Sige, andyan na ang tagabantay, mga kababayan. Andyan na sina Leviste, andyan na sina Kiko Barsaga, andyan na, at least sila Irise, mga kababayan, andyan na. Nagbabantay na rin. Kung mayroon na namang bayaran dyan, mabubulgar yan. Session, palagay ko, mga 2 weeks from now, kung merong talagang magkakaroon talaga ng support. kasi Pero at this point in time, hindi pa
Pero kung ang magiging basihan is bakit tinatabangan yung mga kasama niya dyan sa Kongreso, yung naging kapalaran ng impeachment sa panahon ni dating Senate President Chis Escudero, iba na ngayon ang di ba? Iba na ngayon ang liderato. Pero mas maraming kakampi. Iba na liderato, pero Mas maraming still, kakampi si Sara ngayon. meron pa rin mga May doubt pa rin. supporter si Vice President Sara that will go against the impeachment. Talaga? So, sabi ng mga ibang nakausap ko, anong mangyayari sa atin yan? We will just be, it's only an exercise of futility. Pag tinuloy natin yan, wala rin maaaring mangyari. Pero in the next 2 weeks, makikita po natin kung ano magiging kapasyahan ng mga marami natin mga congressman tungkol dyan. O, Kong Ben, so malilinawan in the next weeks, no? Kung Yes. oo. Pero yun nga kasi parang ngayon pa lang ay yun nga yung pakiramdam na walang pag-asa. Pero Walang hindi pag-asa. ba okay na mas kumbaga i-try pa din. Lalo't may support ng Oo. public. Oo. Sige, try ninyo. Go! Yung support sa public. Sinong public? Kayo lang. Yung mga ngiwi, yung mga itsura, mga, mga reject, mga kababay, katulad nila Dilima, Shell Jokno, o mga bangag. Oo, malaki yung support ng public dyan. Wow, malaki daw ang support ng public. Oh. Kung malaki pa ang support ng public sa impeachment ni VP Sara, bakit mataas majority pa rin mga kababayan na may trust kay VP Inday? Ito mga media, kakampon nito mga kababayan sa pagpapakalat ng mga maling Kasi impormasyon. hindi naman namatay yung Hindi naman namatay kung Benny, di ba yung Yung... Ano? We will see dahil meron Ang namatay si Akop. Oh. yata one of the Tapos, sino ang susunod? Sino ang susunod kay Akop Abante? evidences that they will file. Kasama yung testimony ni Madriaga. Adriaga. Ay, nako, Madriaga. Tingnan nyo mga kababayan kung anong rason sa pag-alis, sa paglabas ni Madriaga mga kababayan. Eto, this is the exact reason. Wala na sila makuhang resource person na kakanta laban kay Bibi Sara kunwari. Yan na lang. Nasa kulungan mga kababayan, kapit sa Kasi patalim. nga hindi naman na-absuelto dun sa... Hindi naman absuelto, Medyo di ba? Anong pinagsasabi mong hindi na-absuelto? Dahil hindi ka nagtuloy-tuloy. medyo matindi. Hello! Etong mga bugok mga kababayan, sinasabi nila na hindi pa daw tapos yung yung impeachment ni VP Sara na nauna mga kababayan. Dahil mayroon pa dang motion for reconsideration. Mga bugok! Final and executory na yun mga kababayan ang sinabi ng Korte Suprema. Pwede nang i-execute final. Now, yung motion mga kababayan, motion na i-reverse. Hindi yun nangangahulugan na hindi na yun final. Nananatiling unconstitutional ang desisyon ng Korte Suprema mga kababayan. Unless i-reverse. So meaning, mag-antay pa kayo kung mag-reverse yun. Unanimous, ma-reverse. Pero, habang wala yung resulta, that is considered unconstitutional and final and executory. Huwag na kayong umasa doon. Bobo lang mga kababayan ang aasang marireverse pa yung unanimous na yun. Ang testimony ni Madriaga. Madiaga! Kaya palagay Medyo matindi. Nakaklase na si Sara Duterte ng 13 years old sa law school, mga kababayan. Matindi nga ang tama sa ulo. Kita rin ng ating mga kapwa congressman yan. Sige. I'm thinking, kung ano. May utak ka pa ba? I'm thinking daw, mga kababayan. magiging Hudas! Eto mga kababayan, bugok pa to, Nagagalit mga kababayan na daw, pinagtawanan, di ba? Pinagtawanan natin yung pag-i-English nila mga kababayan na parang mga barok. Sabi nila, sige, hamunan tayo ng Inglesan. Wow! Sa kupitan pala, Abante, hindi ka maghahamon? I really would like, ako personally speaking, kung talagang merong overwhelming evidence Go! Isampan nyo na, Abante Liling. to warrant the case, why not? Hindi Why not, coconut? As if naman, hindi talaga yan ang kanilang naman plano. tinatabangan ng interes ang Congress kay Madriaga. Hindi naman. Sa amin, ako, personally speaking, Personally I speaking. yung testimony ni Madriaga is quite strong. Wow! Quite strong, kagaya ng amoy mo. Ito, amoy lupa na to, mga kababayan, Uy, Abante, dinalaw ka na ni Akop sa panaginip. May nakapagsabi na daw, kailangan daw ng partner ni Abante sa sa impyerno. Hindi natin ikaw ang gusto ni Akop ha. Ang sama naman ni Akop mga kababayan kung pipiliin pa niyang maging partner si si Abante doon. Wag naman, wag naman. Pero
Ano sa tingin mo, Abante? Di ba best friend mo siya? Pero Quite strong. posible bang magbukas kayo ng house inquiry Ay, dito sa nako! mga allegation ng mga Trillaga? Anong committee pa? Gagaya ng dati mga kababayan. Bago, mayroon niyang mga kababayan, another budol na naman sa kanilang hearing kunwari, kagaya ng dati. Bago nagpa-impeach kay VP Sara, di ba? Yung si Chihuahua mga kababayan, gumawa ng hearing kunwari. Meron din yan. Oo. Kung sakasakali. Maaari, it might be, no? That will, hindi ko alam, if that will fall under the good government or public Another na, good government na naman mga kababayan. As if mga good talaga. order. Bad government. Oo. Committee ng Sa mga tingin bangag. niyo po, harap na kaya ang pangalawang pangulo? Kasi naalala ko nun, dismayado rin kayo nun dahil nga ilang beses nang tumatakbo yung Committee on Good Government and Public Accountability at hindi siya Hinarap, ay, ano ka ba media? Di ba pagka yung mga last part, hinarap na ni VP Inday mga kababayan at grabing ni VP Sara, mga pasabog doon, mga birada. And then later on, hindi na siya pinagpapasalita. Naalala talaga natin mga kababayan, sabi ni VP Inday, Mr. Chair, can I speak? No! Sinabihan ng ganyan. Grabe, hindi na pinagsalita. Andun na si Sara. Ano ngayon? Nasaan ngayon yung pinagsasabi Ikaw, niyo? asawa. Ako, sa palagay ko, I don't think that the Vice President will face the hearing. Palagay ko, hindi na siya pupunta yan. Nawala. She does not actually respect the Natural. Kami rin, hindi kami nagre-respeto sa inyo. Abante liling, magnanakaw kayo na sa Kongreso. Yan, mga congressman, magnanakaw, mga kababayan. Yan ang totoo. I-deny nila, dyan na nga sa mga kababayan sa Kongreso, ang pinakamalaking mga pork barrel, mga ganyan. Dyan na uubos ang pera ng bayan. mandate of Congress. Oh. Nawala tuloy yung sinasabi niya na di ba, Kong Benny? Gusto niya bloody. Wow. Ito talaga mga taga-DZMM, no? Palibhasa mga kababayan, yung DZMM is mayroong kamay dyan si Tambaluslos. Parte yan ng ABS-CBN. Oo. At isa sa mga major shareholder dyan mga kababayan is Tambaluslos di umano. Wala namang ni patak ni gamugong patak ng dugo, wala tayong nakita. Wow, tawang-tawa pang mga animal, oh. Oh, dahil patay na kayo eh. Wala pang bloodbath mga kababayan, patay na ang impeachment. Ba't naman gusto nyo maging bloody eh? Tira eh. Hindi, di ba sabi niya? Yeah, sinabi niya. Para- I do not even know the meaning of sinabi niyang bloody. Bugok ka. Oh, simple lang. ano? Saan tayo mapunta? Kung Benny. Oo nga. So, paano na yan? Paano na natin mapipigilan ang pagka-presidente ni Sara? Oh, wala na, huy, mga ungas. Wala na. Humanda na lang kayo. Mag-enjoy na lang kayo habang hindi pa presidente si Sara Duterte dahil kapag presidente na si Sara, talagang latigo kayong mga kulong, kayong mga kurakot, yung mga sindikato, mapuputol talaga ang inyong mga sungay. Kasi the thing is, overwhelm Pati ikaw na eto mga kababayan, this is not the rightful congressman. kasi ito ng mga corruption on the flood Kurakot din. control project. Yun ang problema. So yung binabalita mo sa amin, parang tantamount to saying na wala tayong aasang impeachment this year, ganun ba? While we would like to actually tinan natin maigi kung anong mga ebidensya laban sa Vice President. So, ang ebidensya lang would be the 128 million o billion, pero Bilyon! Nag-iimbento ka na naman, Abante Liling. Kayo Bakit ang bilyon. sinabihan natin? Trilyon nga kayo. flood control projects na bilyon-bilyong ang halaga. Ilang mga Yun ang problema dyan. ilang mga congressman na yung naringgan mo o nakita mo ng parang tinatabangan diyan? May mga ilan na eh. I mean, kasi alam mo, the thing is, alam mo naman ang Congress ngayon, they work through the leadership to the political parties, no? At makikita mo naman kung walang masyadong support. Palibasa yung malaking tainga ninyo na Supremo. Wala na eh. Gurgur na mga kababayan ang kanyang political career. Kaya wala na masyadong suporta. Political parties.
you would know that the congressman that belong to political parties would not in any way support it. Painumin nyo kaya yung mga yan ng pinigang ano ng Kahit painumin nyo pa ng lason. Wala na kayong magagawa mga hudas. gato. Painumin nyo ng robust ni Rapi Tulfo. Alright! Hudas! Ng administrasyon. Mm. Pinakamalinis daw itong 2026. Diyos ko Lord, pinakamalinis. General Eto Appropriations na. Act. Sa inyo pong matagal ng panahon sa pag-aanalisa po Eto sa na, pambansang pambubudol budget. nila mga kababayan, pinakamalinis daw itong 2026 budget ni And- Bangag. Kayo po ba isang ayon doon, ma'am? Malinis daw 2026 budget? Wala pong pork barrel? Parang sinabi na rin ng tae na malinis siya mga kababayan. Actually, 2 araw, I think 2 days ago, pinost na sa DBM website yung kopya ng GAA at saka yung veto message. Siguro nung sinabi nila nung signing na malinis ang budget dahil wala pang nakakakita sa atin at nabubusisi ito. Sana nga malinis, no? Pero sa pagkakita Ay, malinis bang namin, bangag? may mga bagay na nawala, may mga bagay na tumaas May bangag bang malinis mga kababayan? o bumalon at may mga bagay na sadyang kinukubli sa taong bayan. So, sa aking pananaw, ngayong nabasa ko na yung veto message at tinitingnan Hoy! isa-isa namin ang pahina Alam ng nyo ba mga GA. kababayan, yung Vito, nakakatawa yung Vito o binulgar ni Senador Marcoleta mga kababayan na yung Vitong iyan is parang lukuhan dahil in the first place mga kababayan, siya ang nagrekomenda galing sa NEP mga kababayan, galing sa kanilang recommendation. Then, parang rekomendado ni Bangag, siya rin ang nagveto. So, ibig sabihin mga kababayan, nilagay lang yan dyan para for the purpose sa ibibito nila. Ganyan sila ng budol na naman, mga bugok na. Akala nila hindi nag-iisip ang taong bayan, no? Naglagay sila ng item para ibito-bituhan mga kababayan. Sila ang nag-propose, sila din ang magbibito. Hindi mo mahuhusgahang malinis. Malinis dahil yun ang gusto nilang palabasin, na nag-react sila sa taong bayan, sa kagustuhang ng taong bayan na ang taxes natin ay magamit ng maayos. Malinis dahil binuksan nila ito, yung proseso, no? Pero makikita natin dun sa BICAM, merong inalis at binalik at lumaki pa. At ang medyo nakakagimbal, merong vinito ang presidente na nasa NEP niya. So, siguro matatapos namin ang pag-aaral namin ng Lunes para maintindihan talaga namin ano yung inalis, ano yung inalis kunyari pero biglang lumaki, ano talaga ang under the discretion of the president. Kasi dun sa sinasabi nilang 10 line items, 7 dun ang binito niya. Pero napakahalagang tingnan natin, yung 7 na yun maliliit, no? Yung 3 na iwan, medyo kalakihan yon, pero ang nakakagimbal ang patuloy na pag-cancel sa foreign assisted projects, yung ating pondo, no? Nakakagimbal rin yung utang natin dun sa dalawa ng binito na under ng DTI, ay utang natin na hindi nababayaran. Dun din sa GAA, tinitingnan namin nasaan yung provision ng automatic debt payment. Kasi yung automatic debt payment, hindi na yan pinagdedebatahan sa Senado at sa Kongreso, nilalagay yon kadalasan sa huling pahina ng GAA, no? So dun sa repaso namin, kanina na-discover namin wala yung chapter na yon. So tinitingnan namin kung ano nangyari at tinitingnan namin kung yun ay pagkakamali lang ba sa paglilimbag o talaga may mali. So hindi ko masasabing malinis sa mga nakikita namin. Opo, ma'am. Nabanggit niyo po na yung vetoed items mula sa NEP, National Expenditure Program. Di ba ang NEP galing sa Malacanang? So parang vinito niya sarili niya? Parang ganun yung labas? Yun nga, MJ, kami natatawa Labo naman nun.
Kasi sabi ng staff ko, ma'am, galing ito sa budget niya, proposal. Sabi ko, sigurado kayo, tingnan nyo. Kaya ang ginawa namin ngayon, sana ang titingnan lang namin GAA. So dahil may nakita kaming ganon, sabi ko, bumalik kayo sa NEP at i-compare nyo. Kasi may nakita silang 2 items na nasa NEP, at binito ng presidente. So, patuloy yung aming pagko-compare at pagsasaliksik, katulad nga ng sabi ko, sa Lunes, meron kaming ilalabas na report on that. Tsaka ma'am, unprogrammed appropriations po yung vinito. Di ba walang laman ang unprogrammed appropriations? Tama ka, MJ, no? Tama ka, MJ. Yung parating sinasabi, hindi, unprogram naman yan. Wala yung effect sa fiscal. Kasi sinabi nung signing, no? Fiscal space, fiscal discipline, yun yung mga buzzwords na binitawan ng leader. Again, sa kanila rin naman nanggaling na ang unprogrammed appropriations, walang pondo. At pag nagkaroon ng pondo, doon lamang gagalaw yung mga items na naandun. Unprogrammed appropriations, ang presidente ang nag-approve. Discretionary niya yan, no? So nakita natin noong 2025, naglikom ng pera, linagyan ng pondo ang program at linabas. 'Di ba? Yan ngayon ang ilan sa mga flood control projects na napondohan. So tama ka dun sa sinabi mo na bakit mo ibinito yung 7 sa 10 line items under the unprogrammed appropriations? Wala naman pondo yon, 'di ba? So ibig sabihin, para lang siguro may mabito, ilagay nyo yan, ibibito ko yan. Ang konsepto, isinatabi na ang program fund ay wala pang pondo at pag nagkaroon ng excess revenue, tsaka popondohan. Ang budget natin is 6.8 trillion, ang revenue is 5.5 trillion. So talagang may kakulangan. Saan mo kukunin yon? Yun yung umuugong ngayon na uutangin, no? At napakahirap niyan kasi palaki ng palaki ang utang ng bansa. Tsaka po, di ba ma'am, ang unprogrammed appropriations, halimbawa may sobra, granting may sobra. Hindi ba, hindi po yan mailalabas ma'am, di ba? Hanggat walang approval ng presidente? That's right. Kaya discretionary yan eh. Kaya yung sinasabi nila sa 2025 na foreign na flood control projects na wala akong alam. Paano ka walang alam? Discretionary. Paano lumabas yung pondo? Walang say ang speaker, ang Senate President sa paglabas ng pondo. Yung budget implementation, budget execution is entirely an executive branch function. Ako, sa inyo pong analyzation, bagamat hindi pa po kayo tapos sa buong pag-aanalisa sa pambansang budget, kung isasalarawan po natin ma'am, in layman's term, ito pong 2026 line item vetoes, so budol veto ito ma'am, masasabi natin kasi diba? Oo. Nandun na naman tayo, balik na naman tayo dun sa budol. Hindi pa nga sila tapos dun sa kampanya nilang mahiya naman kayo. Ngayon, talagang, at sinabi pang malinis, di ba, parang ibalik mo sa kanila, mahiya naman kayo, para mo nyo sabihin ng malinis. Just because you made the process transparent, and you involve certain NGOs in the process, that makes transparent. Just because you remove for flood control projects, that makes transparent. Mind you, yung pagkakaalis at paglilimita ng infrastructure fund, infrastructure project, may impact yun sa Build Better More. At ang DPWH at saka yung ilang programa ng DOTR, yan na nagpo-provide ng multiplier effect para mag-expand ang economy kasi infra nga. So, ang nangyayari dyan, parang yung vertical infra projects, na-set aside yung hard. Yun yung sinasabi na hard pork at saka napunta sa soft pork.
Kasi oo, naalis ang ayuda pero grabe ang taas ng AIX at grabe rin ang taas ng MAIP. So yun yung mga concern. Makikita mo dun sa feature ng budget, 1.7 trillion ang DepEd at ang pagkasabi nga nila, the biggest budget for education in the history of the Philippines. Totoo naman yun. Pero pag binusisi mo yung budget ng DepEd, makikita mo dyan yung school building projects na dating DPWH ng 2025, only 22 school buildings were built. So pag binigyan ka ng 1.7 trillion at sabihin na natin 30% of that is school building, ang ating gap ang ating shortage is 170,000 school buildings. Kahit ka magtayo ng 10 school buildings a month, ang total nun 120. Meron pang balanse. Pero kaya pang magpatayo ng 120 school buildings a month ng DepEd na ang kanilang record noong 2025 ay 22 buildings lamang para sa buong taon. That is problematic. Yung claim nila na second highest budget ang health, uulitin ko, ang ruling ng Supreme Court, ibalik, hindi pondohan. So yung ibalik, dapat nung 2025, tiningnan nila yung mga savings, no? O kaya yung mga binabalik ng mga district engineers na pondo, ay dapat yun ang ginamit nila para maibalik yung 60 billion na kinuha nila sa PhilHealth na na-declare unconstitutional. Anong ginawa nila? Ginastos nila yung 60 billion tapos nag-allocate na naman sila from another para ilagay sa PhilHealth at masabing, oy, ibinalik na namin. Paano ibinalik? Ang return, ang ibig sabihin yan, from the same budget, which is 2025. Ibalik nyo. Ang ginawa nila, nag-allocate sila. So para tayong 2 beses na prinito sa sarili nating mantika. Yun yung sa konsepto ng DOH. Ngayon, yung sumunod doon is agriculture and then DSWD. So tinitingnan pa namin bakit lumaki ang agriculture in the light of all this bumababa ang inflation pero ang price ng produkto ay hindi naman bumababa. Doon nakakagulat, no? At yung isa ay DSWD, yun nga yung mga ayuda. Opo, ma'am, binanggit na rin po minsan ni Super Ate, no? Senator Amy Marcos, na yung budget ngayon ay hindi raw pork free. Pero giniling. Ano ba yung giniling? Ipaboy pa rin yun, ma'am. Ano? Oo, MJ. Sa tingin po ninyo, ma'am, bakit niya po nasabi yon? Giniling. Pork giniling. Giniling kasi pag kumakain tayo ng giniling, hindi natin nalalasahan natin ang baboy, pero hindi natin nakikita. So ang giniling, parang ganun ang ginawa dun sa budget. Hindi mo nakikita, lumiliit yung mga dating ang lalaking lump sum, pero dun meron pa ring line item. So pagliit ng budget, hindi masyadong tinututukan ng mga budget watchdogs. Maliit naman yan, hindi na yan titingnan. So, yun yung giniling. Lumiit, so sasabihin, hindi, bumaba nga, hindi, na-zero nga. So, ikaw, papalakpak ka dahil dun sa supposedly reform. Pero, makikita nyo at ipresent namin in a table form, saan yung inalis, saan linagay. So, makikita mo na yung NEP ng presidente ay naiba dahil sa realignment na ginawa. At yung realignment na yon ay ginawa in reaction to the public, yung kagustuhan na makakita ng big fish, and in reaction also to the results of survey firms na nagpapakita na paliit ng paliit ang tiwala ng taong bayan sa leader. Opo, ma'am, nabanggit po ninyo yung kawalan ng pondo ng foreign assisted projects. Kabilang pala dito yung Metro Manila Subway, yung North-South Commuter Railway, yung LRT1 Cavite Extension, mukhang yung MRT 8 ba yun? Tama ba yun? Oo. MRT 8, MRT 7.
MJ, parang lahat ng transport, related to transport, inalis nila yung parte ng gobyerno. Pag inalis mo yung parte ng gobyerno sa isang loan na binigay sa'yo ng bilateral or multilateral agencies, bumababa ang paggalang ng investor sa atin kasi yan ay loan agreement, at sa loan agreement may side, ito ang itutulong ng Government of the Republic of the Philippines at ito ang manggagaling para dun sa loan matuloy. Imaginein mo yung binabayaran natin ang counterpart, biglang promeno simula ng 2023. So, ang daming parts ng conditions ng loan ang nagte-take effect, no? Katulad ng penalty, ng interest, 'di ba? So, that's a reflection of the mismanagement na sa kagustuhan maglipon ng pondo para sa politika, ang naaapektuhan ang bansa, ang taong bayan. Kaya ang foreign assisted projects is a reflection of ayoko niyan, gusto ko dito. Hindi pwede yun yung continuity from one administration to another, because ang Pilipinas, kahit pa nung panahon ni Presidente Cory, honors obligations, honors the debt payments. So kung aalsin mo yung counterpart sa foreign assisted projects, para mong sinabi dun sa inutangan mo na pasensya na muna ha, hindi muna natin itutuloy ito. Pwede ba yun na nakabinbin yung mga malalaking kadambuhalang projects na mention mo? Sino ang may impact doon? Hindi ba ang taong bayan? Pag yung subway, yung another part of the LRT or certain bridges, those are all transportation projects. In fact, ang tawag nga dyan, flagship bakit yun ang unang kinakatay? So, ibig sabihin, ma'am, syempre, 2026, 2027, ano na yan, political season na yan. Lalo na 2028, presidential elections. Kung walang mga pagbabagong mangyayari sa pamamahala ng Pilipinas. Ibig sabihin, yung mga pangako na matatapos itong mga proyektong na ito, talagang budol hindi matatapos ito sa termino ng Pangulong Marcos Jr. Totoo yan, MJ. Pero sa tingin ko, bago tayo dumating sa 2028, sa tingin ko meron na naman silang pinaghahandaan na malaking paggugugulan ng budget. Kaya this time, talagang makikita mong nag-iipon-ipon. That is the part of the unprogrammed appropriations. Now, as far as yung ayuda is concerned, again, nag-iipon-ipon. Yun ang preparatory to the 2028 na mamumudmud na naman sila ng mga ayuda sa taong bayan. Nako, this brings back to my next question, ma'am. -3 sa SWS, -15 sa Pulse Asia, sa Publicos -27. Di ba, ma'am, pag ganitong mga survey, nakakawindang na ito kung ikaw ang sitting president. Di ba dapat pag ganito ang mga survey ratings mo, kailangan bumawi sa publiko, kailangan mo magpasikat, dapat number one mong pondohan yung mga foreign assisted projects o yung mga big ticket projects. Ito, ma'am, sa 2026 budget, allows, ito ba'y makaka-apekto pang lalo sa survey ratings ng presidente? Oo, makaka-apekto yan. Correct ko lang, no, yung -27 na umiikot, yung dalawang survey is on the approval and trust of the leader. Yung ginawa nilang -27, although may nakita akong iba talagang sinasabi na, inalis namin yung undecided. Kasi yung scale namin at yan ay rate for the cabinet performance. So yung 51% said they disapprove of the cabinet performance is the sum total of the performance of his cabinet, not of the person. So pero I mean, may mga comparison na gano'n. Hindi ko naman matitigil yung interpretasyon na ganyan. Pero again, Negative, tama. minus.
Again, tama ka naman doon na kailangan magkaroon ng actual na programa para sumagot dyan sa how do you gain back the trust. Kasi pag nawala ang tiwala sa pamahalaan, sa leader, sa politiko, mahirap makuha ang approval. Mahirap makuha ang tiwala kung wala kang gagawing aksyon. So hindi ko maintindihan kasi siguro ang pinaka-action nila is the cabinet reshuffle na mangyayari sa darating na linggo. Ang pagkakaalam ko, 9 na cabinet members ang marireshuffle. So kung re-reshuffle mo yan, hindi ba galing ka na rin lang sa reshuffling? After the elections, yun yung pinalabas nila. So hindi ko maintindihan yung isang cabinet secretary mini-mention doon, kababago lamang, hindi pa nga nasasubmit sa CA yung pangalan, pero parang nandun na. So hindi ko rin alam kung reshuffling is the way to go or really, work hard, show results, hindi lang optics. Kasi nakita natin itong administrasyon na ito from day one, puros optics. Hindi natin nakikita yung pagbabago na nararamdaman ng taong bayan. Noong una kasi ang issue, hindi ka namin maramdaman, hindi ka namin nakikita, hindi ka namin, the lack of concern. Tapos nakita nating nag-iikot siya dahil dyan sa flood control project, supposedly yun ang concern na katulad nga ng ang packaging na ginagawa ng palasyo, siya lamang ang leader na pinaglaban at tumatayo sa korupsyon. Yun naman double-edged kasi pag tinanong mo bakit may corruption, saan nanggaling ang corruption, sino ang corrupt? Kaya alam mo, matatalino na ang Pilipino. So alam nila, kaya nga nagagalit dahil walang desisyon na lumalabas dun sa malalaking isda. Tsaka ma'am, yung nangyari kay retired Major General Romy Pocis, yung may makakatulong ma'am sa survey niya? Tingin mo ma'am? Ay, makakababa yun. Biro mo naman, no? Nagsalita lamang siya. Ito'y isang retirado. Una, ang maling-maling sinabi nila, pwede daw makasuhan si General Pocis. Paano mo kakasuhan ang isang taong nagsasalita? Yung freedom of expression, di ba? Lahat naman tayo may karapatan na magsalita. Hindi naman niya sinabing kumuha ng barel at sugudin ang Malacanang. Sinabi lang niya na mag-resign. Ang resigning pala is inciting to sedition. Yun ang hindi ko maintindihan. At ang pagkakagawa ay biro mong nanggaling ang buong pamilya niya sa isang bakasyon, abay, paglabas mo dun sa shoot ng eroplano, dun sa tube, na andun na ang mga pulis. At siya ay pinusasan, di ba? Sa harap ng pamilya, siya ay pinusasan. Pagkatapos, hindi inalaw ang kanyang mga abogadong lumapit sa kanya. Pangatlong problema, instead na dalhin mo sa korte, kasi sinasabi nila nagsiserve daw sila ng warrant, kailangan ibalik yung warrant sa korte, hindi nila dinala doon, dinala sa krame. So itong mga irregular things, at pag tinanong sino nag-utos sa inyo, anong pangalan mo, yung mga nag-escort, wala silang sinasabi. So kung ginawa nilang example si Major General Pocis na retirido at respetado, imaginein mo sa ordinaryong tao, ikaw, ako, pwede nila yung gawin. At nakakalungkot dahil napakahirap mong intindihin kung tayo sa martial law na walang formal na declaration o talagang ang mga kasangga ng administrasyon na tungkol sa seguridad ay talagang sige lang, gagawin namin yan para hindi sila maipit. Kaya nga sumasaludo ako kay General Pocis kasi
alam mo, nag-render yan ng serbisyo sa bayan eh. Lahat ng sundalo, whether general ka o sarhento ka, nag-render ka ng serbisyo sa bayan. So, ibalik natin yung respeto doon, no? At ang sukli nila sa pag-render ng serbisyo ay buhay nila. So, para mo tratuhin ng isang retired general na ganyan, ayan ay pambabastos na sa uniforme at sa serbisyo militar. So, at ginagawa nilang example si General Pokis. Hindi ko maintindihan kung yun ay planado at mukha naman planado. At kung naiintindihan nila ang epekto niyan sa kawal. Ito na nga ma'am, ngayong araw, sumabog yung balita na itong active colonel na si Colonel Odi Mongao, hayagan pong nagdeklara ng kanyang withdrawal of support kay President Marcos Jr. Anong masasabi niyo ma'am? Active to ma'am ha? At ngayon, sinugi na sa serbisyo. Nagulat nga ako dyan eh. Sabi ko, sino yan? Sino naman yung biglang umapir? Pero sinasaluduhan ko sa tapang. Biro mo, active ka. Tapos, yung nakita kong sinishare, 34 years in service. So sabi ko, hindi ba dapat general na yan? Bakit kaya hindi naging general? At kung titingnan mo yung background ng taong yan, ang daming pinagsilbihan. Scout ranger, nag-special action lahan na nagtuturo sa mga kawal. Nagserbisyo rin sa Mindanao. Marami, ginugel ko nga eh. Sabi ko, sino ba itong taong ito? So, nagugulat ako na malapit na siguro yung mag-retire. Pero willing siya. At again, pagbabasahin mo yung sinabi niya, it's a personal withdrawal. So, ano yun? At ang tawag niya sa Pangulo ay Mister. So siguro wala na siya ng tiwala sa Pangulo. At bilang isang nagtuturo sa mga kawal natin, malaki sigurong respeto ng mga nasa taas at mga estudyante niya dito sa taong ito. Kasi hindi ka naman basta-bastang ma-assign para magturo sanay sa mga kasundaluhan. Pero yan yung ginagawa niya. So, at sa tingin ko, nagkwampa yan, peacekeeping force yata sa UN. So, marami siyang background eh. Kaya, nalulungkot ako dahil may tumitira kaagad. Hindi pa nga natin kilala kung sino si Colonel Odi. So, pero natutuwa ako, biro mo yung lakas ng loob na ikaw ay sigurado ng magre-retirado at ikaw ay makakatanggap ng pensyon, di ba? Pero gagawin mo ito as a personal sacrifice. Bihira yan kasi these days, parang walang pakialam ang AFP eh. Nakikita nila may nangyayari, sinasabi hindi daw sila bulag, pipi o bingi. Bakit ganito ang nangyayari sa ating bansa? Dapat kayo ang protector ng taong bayan. So hindi ko alam kung saan naabot ito, pero ako'y natutuwa na may isang Colonel Odi na tumayo at nakisama dun sa mga humihingi ng accountability at humihingi ng hustisya. Sabi po niya ma'am sa isang pahayag, sobra na, tama na, the Filipino people is worth fighting for, mabuhay ang Pilipinas. At kung ating babalikan po ma'am, ang mga nakasaad po sa ating 1987 Constitution, batay po sa Article 2, Section 1, sovereignty resides in the people, all government authority flows from them. Di ba po ma'am, sinasabi ng ating konstitusyon na ang loyalty dapat, lalo na ng mga tagapagtanggol ng ating pong at yung personal support can be withdrawn. At malino naman doon sa sinabi po ni Colonel Mongao na yung loyalty yan nanatili sa Armed Forces of the Philippines. Kaya lang, in his personal capacity as a Filipino, hindi niya na kayang suportahan ang ating presidente, ma'am. Tama ka dun, MJ, ha? So kung babasahin mo yung sinabi niya, sa tingin ko napakaingat niya na stress
na ang tiwala niya ay nasa saligang batas, sa Constitution at sa Armed Forces of the Philippines. Hindi naman niya sinabing wala na akong respeto sa inyo. Hindi. Kaya ako paulit-ulit kong binabasa, sabi ko malalim itong sinasabi ni Colonel. Kasi naandun ang respeto sa institusyon at sa saligang batas, pero may personal siyang desisyon. Personal niyang desisyon yun na sabihin na hindi kita sinusuportahan, Mr. Marcos. Hindi niya ginamit yung salitang president, ha? So, yung mga kung ano-anong haka-haka dyan na sinasabi, he committed an offense. What offense? Diba? What offense? Did you hear him say, I'm withdrawing my support from the president? Did you hear him say, I will not follow the Constitution? Did you hear him say, I do not have respect of the I do not respect the armed forces of the Philippines? No. So balikan mo 'yon. Kaya sabi ko napakaingat nitong taong ito, pero gusto niyang sabihin yung nararamdaman niya. Wala na bang karapatan ang mga sundalo magsabi ng personal nilang pagtingin sa mga nangyayari sa bansa? Personal niya 'yon, 'di ba? Sinabi niya sobra na, ano yung sumunod? Tama na? Tama na. Oh. In what reference? This corruption. And nung sinabi niyang the Filipino is worth dying for, binabalik niya uli yung role ng sundalo. Ano ba ang role ng sundalo? Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, MJ, ang sundalo, ang buwis niya, buhay. Yun ang sakripisyong hinihingi natin sa kanila. Mahirap ba yung sakripisyong ginawa niyang personal na withdrawal? Sa tingin ko mahirap yun. Pero sa tingin ko meron rin siyang iniisip. Hindi lamang yung karir niya, hindi lamang yung tinitingnan rin niya yung kinabukasan ng pamilya niya. Kasi sa sundalo, napakahalaga ng pamilya. May mangyari sila, di ba ang sabihan nga, ang sundalo, isang paa nasa hukay. So, and when you start a family, invariably, part of that starting up a family is the fact that I might not be able to raise my kids. So, basahin nyo ng maigi at namnamin nyo yung sinabi niya dahil malaking tama yun sa kasundaluhan. At malaking tama rin yun sa ordinaryong mamamayan katulad natin. Na parating sinasabi natin, ang protector natin ay ang Armed Forces of the Philippines. Hindi naman sinabi ang PNP. Diba? Klarado sa saligang batas. At ang loyalty is to the institution, and that's what he said. Ang loyalty is to the Constitution, and that's what he said. Okay? There is nothing in the Constitution that says you should have loyalty to your commander-in-chief. Right? Tama. It is part of their work, but loyalty is very personal. And when someone who is training the core officers, it's very important to distinguish it probably. Kaya niya dinistinguish yung personal versus official. And the part that partakes of the official is adherence to the Constitution and the Armed Forces of the Philippines. Opo. Ma'am, sa tingin po ninyo bilang strategist, ma'am, yung bang pag-question sa moral ascendancy, is that tantamount to defying authority, ma'am? Hindi, moral nga eh. Ano naman sila, kahit saan mo tingnan ng diksyonaryo. Pag moral, it is very personal. You know, well, morality is universal, but because of the corruption, it becomes now personal. Because of probably what is happening in the AFP, it now becomes personal. So he's taking a stand on a personal basis, which is he's right. Alam nga naman sabihin mo sa mga kasundaluhan, wala tayong moralidad ha? Pag wala kang moralidad, ganyan ang mangyayari. Lalong magkakaroon tayo ng problema. Morality binds people, binds communities, and to a certain degree, yung morality may be different. When you look at politicians, hindi nga ganun na nangyari. So, it would appear, instead of being universal, kasi wala naman nagbibitaw, wala nagre-resign, walang bumababa, it now becomes personal. Opo, ma'am,
pag may mga sagot po ang armed forces, lalo na for example yung nakaraan, 'di ba? Sabi nila na ayon sa batas yung paggawad o pag-serve ng arrest warrant kay retired General Pokis, sila sumusunod sa chain of command, etc. and etc. Na mga statement. Pero ma'am, halimbawa, I'll be asking this for the sake of conversation. Halimbawa ma'am, nakatanggap po ng pagpalagay natin blessing yung chain of command. Tingin po ba ninyo ma'am, pag nakatanggap yung taas sa chain of command, nararating kaya niya ma'am yung nasa baba ng chain of command? Halimbawa, yung mga ordinaryo, mga sundalo na nasa ngayon bundok, hinahabol yung NPA, nagbabantay po sa peace and order. Chain of command ma'am ang palaging sinasabi. Well, it really depends on the core of generals, no? Yung leaders, yung leaders ng institution, yung leaders ng units. Totoo, minsan hindi nakakarating sa baba. Marami na tayong instances na nakita dyan from SAF 44 to Marawi, yung sa SAF 44 talagang pinabayaang, di ba, maipit. Kaya nga ang parati kong sinasabi, napaka-importante ng foot soldiers, napaka-importante ng taong nasa lupa, people on the ground. Sila kasi talaga yung sumasagupa sa lahat. So napaka-importante na yung moral nila ay mataas at hindi yung pag tiningnan nila, merong issue kay general ganito, merong issue dito sa head ng unit nila. Alam mo, ang soldiery, you really look upon your leaders eh. And to a certain degree, some would probably be looking for role models. Kasi yung role models, napakahalaga yan. Kasi gusto mo maging katulad nila someday. So, napakahirap kung sabihin na hindi nakakarating sa baba. Pero marami na tayong instances na nakita na yung nasa baba ang naiiwan, na humarap, 'di ba? And just to add, MJ, no, Opo, ma'am. when you're battle tested, iba ang frame of mind when you make decisions. Ang isa nan, yung tinatawag nila na armchair generals, Opo. iba ang pananaw nun. Kasi hindi mo nakitang namatayan ka ng tao mo, hindi mo nakitang naputulan ng paa, paralyze ang tao mo, hindi mo nakita yung dugo. Ang armchair generals, nandun lang sa opisina niya, air condition, gumagawa ng mga plano, devoid of ground learning. So, saludo ako dun sa nandoon sa harap, lumalaban, pinaglalaban tayo, ang bansa natin, kisa dun sa mga nasa air-conditioned room na plano lang ng plano, drawing lang ng drawing, pero hindi alam ang realidad. Lumalaban ng patas para sa bayan, ma'am? Pero, naman ma'am, Patas lang, di ba? bahagi ng chain of command, hindi sila makapagsalita. Pero pag may kukuha ang chain of command, hindi nakakarating sa baba, parang walang chain of command. Oo, at saka alam mo, ang pagiging sundalo kasi tumitingin ka talaga dun sa kanilang pinuno eh. Kung yung pinuno medyo hindi ka respeto, both in personal and professional, may problema tayo dun. May nagsalita lang active, ma'am. Colonel, tinanggal dahil nga doon, syempre automatic 'yun, ma'am, na sabi pa nga ni General Poki sa kanyang post, SOP 'yun, na kapag may ganong pahayag, tsugi agad. Malamang sa malamang yung balitang 'yan nakarating na po sa lahat ng hanay ng AFP on the ground. Yeah. At kung babalikan natin ang kasaysayan natin nung na itayo ang RAM, 'di ba? Nagkaroon ng rethinking after the EDSA Revolution 1. Ano ba talaga ang role ng sundalo? Paano ba itong ating institusyon tataguyod at makikinig sa sundalo? Nagkaroon ng reawakening noon and rethinking. Unfortunately, after 36 years, we have an institution that is rotten and we're back to square one. Opo, ma'am, final topic ko na lang po, ma'am, para po hindi kayo medyo mapagod sa aking kadaldalan dito.